Kapatid namin sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa our weekly gawain here in Church of God in Christ Jesus. Kami po ay nagpapasalamat at kayo kasama namin sa araw na ito. Let's start po for the opening prayer of Sister Merly. Diyos, sama sa langit, dakilat at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinararangalan ka namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa binigay yung pagkakataon ngayon, Panginoon, na muli kami nagsama-sama, Panginoon, na, na kami handang makinig, Panginoon, sa inyong gustong iparating sa amin sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, sa bawat isa namin, Panginoon. Patuloy niyo po silang kalugdan, Panginoon, ng iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng mga ng masasama, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon. I-bless niyo po kami lahat, Panginoon, sa aming kaligtasan, Panginoon. At sa aming gabayan niyo po kami at patnubayan sa lahat ng takbo ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, kami po ay handang makinig sa inyo, Panginoon, ng, ng kami ay matuto, malaman namin ang bawat salita ninyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagkalooban niyo kami po lagi ng mga pusong mapagmahal, Panginoon, na kami ay maging handa o tumulong sa lahat ng mga nangangailangan, Panginoon. Nawa, Panginoon, pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng lagi ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Dalangin po namin lagi ang buong mundo, Panginoon, na nawa kapayapaan, Panginoon, ang mangibabo sa mundo at pagmamahalan, Panginoon. Nawa ang nagkakagulo, Panginoon, ay pagkalooban niyo, Panginoon, ng kapayapaan. Ang lahat ng mga ng mga kalamidad, Panginoon, kayo po ang magkontrol noon dahil kayo po lamang po ang makakagawa nun, Panginoon. Alisin niyo na po sa amin ang mga sama ng loob, galit, at mga kimkim na hindi na dapat mawala na sa aming puso, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. At Panginoon, ang lahat din po ng may mga karamdaman, Panginoon, ay pagkalooban niyo, Panginoon, ng mga kagalingan. Pagkalooban niyo po sila ng pag-asa, Panginoon. At ang lahat ng mga nabibigatan, ang lahat ng may mga nahihirapan sa buhay, Panginoon, ay pagkalooban niyo ng pag-asa, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, mga taong nawawalay sa iyo, Panginoon. Dahil it's time, Panginoon, na bumalik sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito po ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Our Father who art in heaven,
Chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Praise be to God. Let's we sing Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Salamat po, Lord God. Ngayon naman po ay ang susunod ay ang inspirational talk ni Sister Shirley. Papurit parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa Diyos. Ako po'y bumabati ng magandang gabi sa mga ating kapatiran sa Pilipinas. Magandang tanghali po dito, magandang hapon sa atin sa UK. At doon po sa mga nakikinig at mga nanonood, have a blessed day po sa inyong lahat. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay hango po sa Isaiah chapter 46 verses 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo. Hanggang sa pumuti ang aking buhok at kayo'y tumatanda. Kayo'y nilikha ko kaya't tungkulin kong kayo'y iligtas at laging kalingain. Ganun din po sa Isaiah 45 verses 23. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging kay Yahweh, ang kapangyarihan at pagtatagumpay at mapapahiya sinumang kaya'y lalaban. Sa akin pong pagkaunawa sa talatang ito ay ito po ang aking pagkaunawa.
ang ating pong Panginoon ay siya po ang sa simula at ang katapusan. Wala po siyang katulad. Siya po ay katulad noon, ngayon at magpakailanman. At tayo pong nasa sa pananampalataya ay ingatan po tayong lahat. Ang ating panlabas na kaanyuan, ang ating balat ay mangungulubot, ang ating mga buhok ay mamumuti, at ang buong katawan ay tumatanda, at ang ating kaisipan ay nagiging malimutin. At minsan ay nakakalimutan ang ibang bagay. Ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay dapat po tayo ay magmahal. At atin pong ang bawat isa ay tayo po ay magkaroon ng malapit sa ating Panginoon. Ang ating pong kaisipan sa ating sa ating buhay sa ngayon, lalo na po ako. Nagiging hindi po ang aking pangunawa ay lalong nagiging naroroon ang pag-unawa sa kapwa. Ang magbigay, ang tumulong, ang magmahal, ang mga paalaala ay nagiging sariwa sa aking kaisipan. Tayo po, ang Panginoon po ay tayo nilikha. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay ng lahat para sa ating upang tayo magkaroon ng magandang buhay sa ating at ganun din po sa ating kaligtasan. Ang Panginoon po ay gagawin ng lahat. Ang kanyang awat habag sa atin ay pagkakaloob na sa atin. Magkaroon lang tayo ng tapat na paglilingkod at magandang kahihitnat na natin sa bandang huli. At ang ating dapat gawin kung tayo'y maglilingkod ay sundin natin ang buong katotohanan. Isabuhay ito at ang lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon ay ipagkakaloob. Ang lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon ay ibibigay sa inyong lahat. Doon naman po sa 43 sa Isaiah, ang ating pong Panginoon ay tapat sa lahat sa kanyang mga pangako. At di magbabago sa atin basta tayong lahat po ay gumagawa ng paraan upang ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos ay ating sundin. Bakit tayo po ay tapat din sa mga bagay-bagay kung ano man po ang mga magandang balitang ipinagkakaloob sa atin ay ating pong sundin. At kung ano man po ang mga dapat natin gawin ay ating pong gawing tapat sa Kanya. Ang kagaya natin ngayon, tayo po ay magsusumamo upang ang lahat ng ito, mga kapatid, ay parang ipagkaloob sa amin. Sa akin pong tunay na buhay, totoo po yun. Ako'y tumatanda na. Ang lahat ng aking personal appearance ay nagbabago. Pero ang aking paniniwala ay nagiging sariwa sa pag-aaral ng ating mga salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Brother Albert. Alam ko na ang lahat ng bagay ay nagbago sa akin, pero tao lamang tayo upang tayo magkamali. Ang aking pong ang nasa kalooban ko po, Panginoon, mga kapatid, ay nais kong malaman ang lahat na dapat gawin kung tayo ay nananampalataya. Ang lahat ay nagbago. Ang lumang katuruan sa aking pananampalataya ay nagbago. At napag-isip-isip ko ito, mga kapatid. Totoo ang naririnig natin ngayon. Ang lahat ay nakasulat sa Biblia. Ang mga pawang katotohanan ay naroroon. Kaya ito ang aking tunay na buhay. Sinusunod ko kung ano man ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Kung tayo naman ay makikinig lamang at hindi natin sasabuhay ang mga bagay na ito, ay baliwala naman sa atin. Wala sa ating
ginagawa upang gawin ang lahat ng ito. Alam ko pong mahirap at masakit sa kalooban sa iyong iisipin kung ano ang pinagsimulan mo nung buhat ng bata ka pa hanggang sa ngayon. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Pero sa mahabang panahon, ito po ay aking pinaglalabanan upang sundin ang katotohanan. Alam ko, mahirap tanggapin. Naroon ang mga maraming pagsubok. Ang mga kapatiran ako'y binabato kung ano-anong mga salita, pero yun ay pinaglabanan ko dahil alam ko kung ano ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ito po ang aking natututuhan sa gawain ito. Ang Panginoon ay tapat sa atin at ipagkakaloob sa atin ang walang hanggang buhay hanggang sa ating sa wakas nating dito sa isibabaw ng lupa. Ang lahat ay nagbago sa akin, ang panlabas at ang panloob. Hindi ko na hinahanap sa aking katawan ang mga personal na kailangan ko. Ang kailangan ko ang spiritual na pamumuhay. Hindi ko na hinahanap kung wala ako dahil kung saan nagsawa na ako. Ang hinahabol ko ang katotohanan. Sa akin pong buhay, hindi ko na ngayon maharap. Hindi ko na po hinahangad na ako'y magkaroon ng kaaliwan sa pamamagitan ng mga kasiyahan sa ibabaw ng mundo. Oo, matanda na ako. Pero minsan naalaala mo, nariyan ang mga ibang kapatiran na nagkakaroon ng mga kasiyahan. Pero pinipigil ko ang sarili ko dahil hindi ko gusto ang mga nakikita sa paligiran. Kaya ito ang aking maipapaliwanag ko sa iyo sa aking mga kinuhang salita ng Panginoon. At marami pong salamat at nawa Panginoon ay mga kapatid ay kayo nagkaroon ng magandang kaisipan at kailangan natin kung tayo nakikinig ng salita, hindi lamang pakikinig kundi sa buhay natin ang lahat. Ito po at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sister Shirley. At ngayon po ay ating ihanda ang ating sarili para sa pakikinig ng mabuting balita na bibigay po sa atin ng ating mahal na kapatid na si Brother Albert at si Brother Kobe. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At para doon sa mga taong patuloy na sumusubaybay sa gawain ito, ay magandang araw po sa inyong lahat na ang dalangin ko po naway ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ako po'y lagi nagpapasalamat sa Diyos sapagkat patuloy kayong naririyan upang makinig ng kanyang banal na salita. Kasi utos po niya yung patuloy na pakikinig upang makamit natin yung blessing at upang maikapit natin sa ating buhay yung ating mga natututunan dito sa mga salita ng Diyos. At ngayong hapong ito mga kapatid ay kung minsan merong mga tao na talagang napakahirap na makaunawa ng salita ng Diyos kahit pa ulit-ulit nating sinasabi ang mga salita ng Diyos. Kung minsan, bakit kaya kung minsan napakahirap nating unawain? Lalo na po yung ating mga kapatirang nasa labas na natin silang kasama. Pero sa hindi natin alam na dahilan ay kung bakit sila nagsitigil samantalang ang mga salita naman ng Diyos ay
naririnig nila. Sa Biblia po, meron ipinakikita rito na talata sa banal na kasulatan ng dahilan kung bakit hindi maabot at hindi marating ng iba nating mga kababayan ang tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Inasabi po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ito po sinasabi. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ayan. Pakibasa mo nga, Kobe. Of the glory of Christ, who is the image of God. Ito po ang malinaw na dahilan kung bakit hindi makaunawa yung marami. Ang sabi po rito, in their case, the God of this world has blinded the mind of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Alam po ninyo, sa unang panghahayag po ng salita ng Diyos ay ang tawag pa rin po sa atin unbelievers. Kasi marami po tayong mga kapatiran noon na maaari sabihin ko unbelievers kasi talaga pong bulag sila sa kanilang naririnig sa salita ng Diyos. Hindi nila makita ang tunay na katotohanan ng mensahe ng Panginoon, na ang mensahe po naman ng Panginoon ay kaligtasan ng kaluluwa. Pero meron pong isang kapangyarihan na bumubulag sa kanila at wala pong iba yan kundi si Satanas, na pilit na binubulag ang kanilang kaisipan upang hindi sila magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos. At yun nga po naganap sa atin ng mga nakakaraan, at hindi lamang po ganoong kasimple kundi pinagnasaan pa nilang totally huwag na nilang marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo ay pinaalis o kusa namang umalis doon sa lugar na yon kasi nga ay bulag sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero gayon pa man, nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Panginoon kasi talaga namang totoo sinasabi ng banal na kasulatan that there is persecution. Merong mga persecution na mangyayari sa mga nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. At yan na nga po ang naganap. Tayo po ay pinersecute dahil lamang sa ating pangangaral at paghahayag ng kabutihan ng Diyos ay tayo po ay pinipersecute. Pero hindi po naman tayo nawala ng pag-asa pagkus tayo ay naging kabahagi ng kahirapan ng ating Panginoong Hesukristo kasi masakit din po ang pangyayari. Basahin din po natin sa aklat ng 1 Peter chapter 4 verse 12. Ito po sinasabi. 1 Peter chapter 4 verse 12. Pakibasa mo nga, Kobe. 12 and 13 pala yun. 12 and 13, okay. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice insofar as you share Christ's sufferings,
that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. Ito po yung ating consolation sa mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Hindi po yun ibig sabihin ay nakakapagdulot sa atin ng kalungkutan. Bagkus nga ay rejoice, ang sabi rito. But rejoice in so far as you share Christ's suffering. Actually, that is share in Christ's suffering. Tayo po ay nakikisali o nakikisalo sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kung babalikan po natin ang naganap sa ating Panginoong Hesukristo, siya po ay pinersecute ng mga Hudyo ng kanyang kapanahunan. Kaya yung mga Antichrist ay yung mga taong nagpako sa kanya sa krus at umusig sa kanya, nagpersecute sa kanya. Ito po yung mga Antichrist na sinasabi. At hanggang ngayon naman ay patuloy ang mga Antikristong ito na kumakalaban sa salita ng Diyos. Pagka sinabi po kasing anti, ay yun po ay kalaban. Para ding kasabihang antibiotics, kalaban ng mga virus, yung gamot na panlaban sa mga virus. Kung sa Antikristo naman ay yung mga taong kalaban ng ating Panginoon Hesukristo, kalaban ng Ebanghelyo ni Kristo, kalaban ng mga kautusan at katuruan ni Kristo. Sino mang tao na kumakalaban sa kanyang mga aral at kalooban, ito po'y maituturing na Antikristo. Kaya nakikilala po natin sa ating kapanahonang ito kung sino-sino yung mga Antikristo, yung mga taong hindi matanggap ang salita ng Diyos. Yan din po ang dahilan kung bakit ako pinag-usig din sa dating grupo na aking kinaaaniban dahil po sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya I will conclude that everywhere makikita natin yung Antikristo. Yung mga kumakalaban sa salita ng Diyos, Antikristo po yun. At napakaraming Antikristo kahit sa loob ng simbahan na aking naaniban noon, ay napakaraming Antikristo kasi pag nagbasa ka ng Biblia, ay pagsasabihan ka na nila kung bakit ako nagbabasa ng Biblia. So malinaw po na ang Antikristo, simula pa ng dumating ang ating Panginoon Hesukristo hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy na napakarami ang mga Antikristo. And we are very lucky to share in Christ's suffering because of this. Kaya sabi rito ni Saint Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 12, pakilagay mo muna Kobe sa 12. At sabi po rito sa verse 12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Ito po yung mga pagsubok sa ating faith, sa ating pananampalataya, as though something strange were happening to you. Wag daw tayong masurpresa. Kaya hindi na ito isang bagay na kasurpresa sa kagaya natin, yung mga ganitong pagsubok na dumarating. Sa verse 13, pakilagay mo nga, Kobe. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Huwag po tayo mag-alala kasi pagdating po ng panahon ay tayo po ay mapupuspos ng kagalakan kapag nahayag na ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So, we have to rejoice. But rejoice in so far as you share Christ's suffering.
Ang mga pagsubok pong ito at persecution ay pakikiisa sa suffering ng ating Panginoon Kristo, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So balik po tayo roon sa kadiliman na binanggit po natin doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na sinasabi po verse 4, in their case the God of this world has blinded the mind of the unbelievers. Yun po, naging bulag. Marami po sa atin bulag. To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, talaga pong may bumubulag. Katunayan po doon sa aklat ng Isaiah chapter 60 verse 1 and 2, ito po ang sinasabi. Isaiah chapter 60 verses 1 and 2, ito po ang sinasabi. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. So makikita po natin dito na hindi lamang isang parte ng daigdig ang napupuno ng kadiliman, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Ay talagang puspos ng kadiliman. Although itong ating planeta ay maaari natin sabihin na kung ibabatay natin doon sa mga nakaraang panahon, ay madilim po kapag kagabi ang planetang Earth. Pero ngayon po, dahil because of the advancement of technology, ay maliwanag na po ngayon yung mga malalaking siyudad sa iba't ibang panig ng planeta o ng Earth. Kaya kapag tiningnan na ngayon pagkagabi, yung kabila ng Earth ay makikita nating magandang kulay, maliwanag na po ngayon. So yan po ay literal na liwanag. Pero meron pong isang liwanag na hindi po literal, na iyan po rin ang binabanggit dito sa talatang ito. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people, but the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. So, sa kabila po ng kadilimang ito, ay meron pa rin pong lilitaw na liwanag, at yan po yung liwanag mula sa gloria ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nais ko pong talakayin sa inyo, ito po hindi literal na darkness. Kumbaga man sa verse 1 ay sinasabi, sa verse na ito ay sinasabing shall cover the earth. Hindi po ito literal na darkness. Kundi ito po ay something spiritual. Something sa kalooban ng isang tao. Basahin po natin sa aklat ng Romans chapter 12 verse 11, 12 and 13. Pakibasa mo nga, Kobe. Tama. Romans chapter 12 verse 11. Sige pa. Tuloy-tuloy lang ang basa, Kobe. Do not be slothful in zeal, be fervent in the spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil,
but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, "Vengeance is mine, I will repay," says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink, for by so doing you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Kobe, pakibasa mo yung 13 verse 11 and the following. Pakibasa mo na rin yun. Besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep, for salvation is nearer to us now than when we first believed. Tuloy. The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. So, balik mo ulit doon sa 12. Ang sabi po rito, the night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Pinasabi rito na ang darkness, binabanggit po rito yung word na darkness, na dapat daw po iwaksi o talikdan na natin yung mga gawa ng kadiliman. Ano po ba yung gawa ng kadiliman? Sa verse 13, pakilagay mo nga, Kobe. Let us walk properly as in daytime, not in orgies. Ito po kasi yung works of darkness. Not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Ito po kasi yung ini-enumerate ni St. Paul in his letter to the Romans na mga gawa ng kadiliman. This is the work of darkness. Orgies, drunkenness, sexual immorality, sensuality, quarreling, and jealousy. Ito po ay binubuo ng maraming malawak ang nasasakupan ng mga binanggit na ito. Sexual immorality, sensuality, quarreling, jealousy. Ito po ay mga works of darkness na gusto ng ating Panginoon Jesucristo na ating pong iwaksi yung gawa ng kadiliman ito. Ito po yung mga gawa ng kadiliman na sa pasimula nga po inaatasan tayo na iwaksin na natin yung mga masasamang bagay na ito. Ito po yung work of darkness na binabanggit. At ilagay naman natin sa 14, Kobe. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Alam po ninyo, kailangan isuot daw po natin yung ating Panginoon Jesucristo. Ay binabanggit doon sa 2 Corinthians 4 po, chapter 4 verse 4 na kaya hindi matanggap ng iba, seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Dahil nga po rito sa kadilimang ito na namamayani sa kalooban ng isang tao. Hindi nila makita ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ay ano ba ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo? Yung kanya pong gospel. Yung po ang liwanag na binabanggit dito. Basahin po natin doon sa aklat ng
ng Salmo 119 verse 105. Ito po ang sinasabi. Psalm 119 verse 105. Yan po yung nakalagay sa ating logo. Yan po ang liwanag ng gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po rito, pakibasa mo nga, Kobe. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito po ang liwanag na natatakluban ng kadiliman. Kaya hindi sila makarating sa pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito yung liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang mga salita. Kaya malinaw po yun na iwaksin na natin yung mga gawa ng kadiliman, pakikiapid, pagnanakaw, paggawa ng masama sa ating kapwa, at isuot natin yung kabutihan na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga niya kanina sa panalangin ni Sister Merly ay yung dapat talikdan na natin yung mga galit, yung mga puot sa ating dibdib. Yan po yung mga gawa ng kadiliman. Basahin na rin natin yan sa pakilagay mo nga, Kobe, sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 30, 31, 32. Pakibasa mo nga. Ephesians chapter 4 verse 30, 31, 32. Pakibasa mo nga, Kobe. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamour and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. So, yan po ang dapat nating isuot. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ang ating pong model kung bakit po tayo magiging mabait sa ating kapwa at magiging maunawain sa ating kapwa at magiging mapagpatawad sa ating kapwa, ang ating pong modelo'y kung paano tayo pinatawad at kung paano natin nadama ang kabutihan at kabaitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yung modelo po natin dito upang magawa natin ang be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, ang ating po dapat na maging modelo rito at ating maalaala ay kung paano tayo pinatawad ni Kristo sa ating lahat na mga kasalanan. Pakibalik mo nga ulit sa verse 30, 31. Ang sabi po rito, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Ano po ba yung anong tawag dito, grieve? Wag ninyong pasakitan ang banal na Espiritu. Alam po ninyo, pagka sinabing pasakitan ng banal na Espiritu, ay yan po ay mabigat na kasalanan, kasi sabi po, magkasala sa anak ng tao, may kapatawaran. Pero magkasala sa Espiritu ng Diyos ay walang kapatawaran. Pagka po ginigrieve natin ang Holy Spirit, nakakasala po tayo sa banal na Espiritu at sinasabing wala itong kapatawaran. Kaya dapat po alisin na natin yung kanya ipinagbabawal na binabanggit dito. Ang sabi po rito, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Wag na natin pasakitan ng banal na Espiritu. Ano po ba yung nakakapagpasakit sa banal na Espiritu? Basahin po natin ang 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you,
along with all malice. O yung lahat ng kapaitan, yung lahat ng galit, yung poot, yung mga clamor and slander, yung mga paninirang puri, tigilan na natin yan. Kasi nagkakasala tayo sa banal na espiritu. Yung kapaitan, yung galit, yung puot, alisin na po natin yan. Because we are committing sin against the Holy Spirit. At yan po ay mabigat na kasalanan para sa atin. Lalo na po na tayo na laging nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kung noon tayo hindi pa ganito na nakakarinig ng mga aral na ito, ay nakakapagsalita tayo na masama. Ngayong nalaman mo na ang katotohanan, ay dapat sundin mo na because you will be liable for the word of God. Magiging liable ka na riyan kasi narinig mo na eh. Pero nung araw, nung una na hindi mo pa narinig ang mga aral na ito, nagkasala kami, patawaran yun. Pero ngayong narinig mo na, ay wala ka ng katwiran sa Panginoon. Kailangang isabuhay mo ito. Kailangang ito maganap sa iyong buhay or else nagkakasala ka na sa Diyos. Kasi ngayon narinig mo na ang katotohanan. Let all bitterness. Tagalogin nga natin to, Kobe. Pakilagay mo nga sa Tagalog. Ayan, ang sabi po rito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Bakit po? Kasi doon sa 30, Tagalogin din natin, Kobe, at huwag na ninyong saktan. Bakit po pag ginawa natin yung mga galit na gayon, mga puot, nasasaktan po ang banal na espiritu. Nagkakasala po tayo sa banal na espiritu. Sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So yung tatak na yun ng Espiritu Santo ay dapat po wag na maalis sa ating puso. Kasi yung pong tatak na yun, kaya nakatatak din ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Napapasulat po ang pangalan natin sa aklat ng buhay kapag tayo gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung sinasaktan natin ang banal na espiritu, ay kahit po kung minsan nakasulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay, ay maaari po naman yung mabura eh. Maaari po yung mabura. Nakalagay din po yun sa banal na kasulatan na may kapangyarihan ng Diyos na isulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, pero lalong may kapangyarihan din naman siya na alisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Basahin po natin sa aklat ng Exodus chapter 32 verse 32. Ito po sinasabi. Exodus chapter 32 verse 32. Pakibasa mo, Kobe, hanggang 33. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. So may kapangyarihan po pala ang Diyos na alisin yung ating pangalan kahit nakasulat na sa aklat ng buhay. Kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala, pwede pong burahin ng Diyos yung ating pangalan sa aklat ng buhay. At kung tayo po hindi nakatala ang pangalan sa aklat ng buhay, automatic po yon, tayo sa impyerno. Kaya alisin na natin yung mga puot, galit, hinanakit, kasi tayo po ay may tatak at yung ating pangalan ay tinatakan ng banal na espiritu. Kaya tayo nasa aklat ng buhay. Ano po ang requirement? Alisin yung galit, yung puot, yung mga, pakibalik mo nga uli ko, biro sa aklat ng Efeso
Ephesians chapter 4 verse 31. Yan. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Please, pakialis po natin ito. Huwag natin pasakitan ng banal na Espiritu Santo. Sapagat yan po nasasaktan ng banal na Espiritu. I would like to remind you, magkasalat sa anak ng tao ay may kapatawaran, pero magkasala sa Espiritu ay walang kapatawaran. Kaya alisin na natin yung mga paninirang puri, yung galit, yung puot sa ating puso. Magpatawad tayo kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. Ilagay mo sa 32, Kobe, verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So malinaw po mga kapatid, ngayong narinig mo na ang aral na ito, kailangan isabuhay natin. Huwag ka nang masyadong magagalitin. Huwag ka nang masyadong siloso o silosa o mapuot sa iyong kapwa. Alisin po natin yan. Kasi tayo po ay pwedeng maalis doon sa listahan ng mga maliligtas kung patuloy tayo nagagawa ng mga kasalanan, lalo na po yung mga mortal na kasalanan. Atin pong iwasan yan, mga kapatid. So my dear brothers and sisters, yan po, mga gawa po yan ng kadiliman na pilit na inilalagay at tinuturuan tayo ng Diyos para mapapunta tayo sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ang isa pong taong mapagtaglay ng puot sa kanyang kapwa ay nasa kadiliman pa. Kaya isang tao na patuloy na gumagawa ng mga bagay na masama ay nasa kadiliman pa. Yan ang paliwanag ng banal na kasulatan. Alisin po natin yan at lumagay tayo sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo para sa ating kaligtasan. Now, my dear brothers and sisters, basahin po natin yung binasa ni Sister Shirley doon sa aklat ng Isaiah chapter 46 verse 4. Chapter 46 verse 4. Isaiah chapter 46 verse 4. Even to your old age I am he, and to grey hairs I will carry you. I have made and I will bear, I will carry and will save. So makikita po natin to na talaga palang kahit sa katandaan, kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ay kahit po sa ating katandaan tayo po ay dala-dala o iniingatan ng Panginoon. Totoo po yan. Even to your old age, I am He, and to gray hair I will carry you. I have made and I will bear, and I will carry and will save. So tayo po na mga umiidad na, ang binabanggit po ritong to gray hair ay yung po mga taong tumanda sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 16 verse 31. Ito po ang binabanggit tungkol sa puting buhok. Proverbs chapter 16 verse 31. Pakibasa mo, Kobe. Grey hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life. Kung ang ating pong pagputi ng buhok ay nakamit natin sa righteous life o sa tamang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, yung pong ating gray hair is a crown of glory. Ngayon, kung ang ating pagputi ng buhok ay sa mga bagay na masama, ay hindi po yun crown of glory, kundi kahihiyan yung ating puting buhok. Pero kung ang ating puting buhok ay tayo po ay nagkaroon yan dahil sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, gray hair is a crown of glory. So yan po yung
aral. Kahit po sa aklat po ng Salmo, chapter 71, verse 18, ay nakalagay din po rito na kahit si David ay nakikiusap siya na siya ingatan hanggang sa kanyang pag-edad. Pakibasa mga Kobe. So even to old age and grey hairs, O God, do not forsake me, until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. So kita po ninyo, sinasabi rito, so even to old age and gray hair, O God, do not forsake me until I proclaim your might to another generation, your power to all those to come. So makikita natin dito na talagang hanggang sa pagtanda, kung tayo'y mamumuhay ng ayon sa righteousness o sa kalooban ng Diyos, ay tayo po'y iingatan niya until the end of our life. So malinaw po yan. Tayo po'y tinuturuan ng banal na kasulatan na mamuhay tayo tuloy-tuloy until the end. Kasi meron po naman talaga tayong katapusan. At yan po'y sinasabi sa aklat ng Hebrew chapter 7 verse 27 ba yun? Hebrew chapter 7 chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. Nakibasa mo, Kobe. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So ito po yung isang katotohanan na binabanggit sa Biblia na talagang walang maaaring magpasubali sa salitang ito ng Diyos. And just it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So ipinakikilala rito ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Na dito sa parting ito, anuman ang ating katayuan sa buhay, anuman ang iyong natapos, ang iyong katayuan sa buhay, kahit presidente ka, kahit ikaw ay hari, kahit ikaw ay reyna, ay hindi ito matututulan na talagang lahat tayo ay may katapusan at lahat tayo ay mamamatay. Walang taong makakalibre dito sa utos na ito, sa batas na ito ng Diyos, na lahat tayo ay pupunta sa isang lugar at yan ay yung kamatayan. So kahit presidente ka, kahit anong katayuan mo sa buhay, ay appointed man to die. Darating po yung bagay na yan. At hindi po iyan maaaring ibig sabihin mawalan ng kapangyarihan. Actually, sa history o karanasan natin dito sa daigdig na ito, nakikita natin na kahit na mga taong matataas ang katungkulan, kapag dumating na ang panahon ng kanilang kamatayan, ay walang makakapigil. Yan po ang katotohanan nakalagay sa banal na kasulatan. Basahin pa rin natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Ito po ang sinasabi. Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Pakibasa mo nga, Kobe. No man has power to retain the spirit, or power over the day of death. There is no discharge from war, nor will wickedness deliver those who are given to it. No man has power to retain the spirit or power over the day of death. Wala po tayong kapangyarihan. Pag dumating na sa hangganan ng ating buhay, wala po talaga makakapigil noon. Ang Diyos ang nagtakda, ito ay magkakaroon ng katuparan sapagkat
nasa kanya buong kapangyarihan. At ang ating pong hininga ay nasa kamay ng Diyos. Basahin po natin sa Job chapter 12 verse 10. Yung ating pong hininga nasa kanyang kamay. Pakibasa ko po. In his hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. So makikita po natin, in his hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. So talagang nasa kanya po ang kapangyarihan sa pagkakaloob ng buhay at muling sa pagbawi nito sa bawat isa sa atin. Ano po ang dapat natin gawin? Maging handa doon sa darating na panahon. Sabi nga ni Sister Shirley kanina, hindi mahalaga sa kanya ang pagbabago ng kanyang physical na appearance o ng kanyang katawan. Ang mahalaga sa kanya ay yung masunod ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 17. Ito po sinasabi. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. So malinaw po ito. Ang sabi po rito, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Paano po tayo nire-renew yung ating inner self o yung ating kalooban? Binabago po tayo ng salita ng Diyos day by day. Nababago yung ating bibig, yung mga pagsasalita sa ating bibig, nababago ating isipan, nababago ang kaibuturan ng ating puso. Renewed day by day our inner self. So iyan po yung mga himala ng Diyos na nagaganap dito sa Church of God in Christ Jesus. Kahit na tayo'y tumatanda, nagiging gray ang ating mga buhok at tayo po'y sinasabi ritong wasting away. Ay okay lang yon dahil talaga namang tayo ay patanda at papunta tayo sa isang hantungan at yun ay ang pagbawi ng Diyos ng ating buhay pagdating ng tamang araw at ng katapusan. Pero yung inner self na napakahalaga sa Diyos ay lagi niyang babaguhin tayo araw-araw. Sa anong paraan ng pagbabago niya? Sa pamamagitan ng kanyang banal na salita ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y mabago, maging banal, maging perfect sa paningin ng Diyos na kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. The gospel is the power of Christ for salvation upang tayo ay mabago araw-araw at makarating tayo sa hantungan ng kaligtasan. Romans chapter 1 verse 16, ito po ang sinasabi. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Ano raw po yung gospel? Ang sabi po rito, for I am not ashamed of the gospel. Ano raw po yung gospel? For it is the power of God for salvation. Kaya nga po it has the power to change our life day by day, our inner self. Yung ating pagkataong panloob ay binabago ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang gospel, ng kanyang salita, sapagkat ito po ay powerful. Ang sabi rito, for it is the power of God. So it is powerful. For it is the power of God for salvation to everyone who believes,
to the Jews first and also to the Greek. So malinaw po na ang kapangyarihan ng Diyos rest on His gospel, sa kanyang ebanghelyo. So, yan po yung ating ninanais na makamit sa pamamagitan ng ating pagninilay, pag-aaral ng kanyang mga banal na salita every Sunday. Yung salvation of our soul. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, sapagkat ito ang pinakamahalaga sa Diyos. Yung ating katawan lupang ito ay ito po'y mawawala at maglalaho. Pero yung ating kaluluwa ay makakapiling natin ang Diyos sa kabila, wala ng katapusan at walang hanggang buhay. Yan po ang inihahatid sa atin ng pagbabago ng ating mga masamang attitude, ng kaisipan, ng galit, ng pot, alisin na natin yan. Inihahanda tayo ng Diyos sa isang buhay na wala ng wakas. Pero habang tayo naririto sa lupa, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. At anumang ating hihilingin sa Kanya, handa naman siyang ipagkaloob sa atin yung ating mga kahilingan. Bakit po? Kasi kung tayo'y sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. Sabi nga po rito sa aklat ng 1 John chapter 2, verse chapter 3, 1 John chapter 3, verse 22. Ito po sinasabi. And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him. So, wala pong nakaka-please sa ating Panginoong Jesucristo o sa Diyos, kundi ang pagsunod o yung pag-keep sa kanyang mga commandments, sa kanyang mga kautusan. Gusto mong maging masaya ang Diyos sa iyo, sundin mo ang kanyang mga kautusan at napakaligaya ng Diyos na nakikita niya na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya naman, bilang ganti ng Diyos sa iyong pag-keep ng kanyang mga kautusan, ang sabi po rito, and whatever we ask, we receive from Him. Kung ikaw ay nag-iingat ng kanyang mga banal na salita at ang ginagawa mo ay mga bagay na nakakapagpaligaya sa Diyos, whatever we ask, whatever you ask, you will receive from Him. So kung mayroon kang sakit, mayroon kang problema sa salapi, may problema ka sa iyong kalusugan, whatever you ask, you will receive from Him. Why? Kasi iniingatan mo yung kanyang mga kautusan at ang mga bagay na ginagawa mo ay nakakapagpaligaya sa Kanya. Wala pong bagay na maaaring makapagpaligaya sa Diyos, kundi ang isang anak na masunurin sa Kanyang mga kautusan. Ganon din po yung ating mga magulang dito sa lupa. Nabibigyan natin sila ng kasiyahan kapag ang ating mga magulang dito sa lupa ay sinusunod natin yung kanilang kagustuhan. And we have the Father of the Spirit in heaven na lalong naliligayahan kapag sumusunod tayo sa kanyang mga kautusan. At bilang pabuya sa mga anak na masunuri sa kanyang kautusan, whatever you ask, you will receive. Ano mang iyong hilingin ay iyong tatanggapin. So malinaw po yan mga kapatid. Gusto mong paligayahin ng Diyos, kailangan ingatan mo ang kanyang mga kautusan. At kailang po tayo magsisimula ng pag-iingat? Ngayon na. This is the time. Ito na ang panahon upang ingatan natin ang kanyang mga banal na salita. Hindi na po tayo dapat na maghintay pa ng mga iba pang pagkakataon. Ito na ang panahon. At sabi rito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito po sinasabi.
2 Corinthians chapter 6, verse 2, For he says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. malinaw po sinasabi ng Panginoon, kailan ka magsisimula ng pagsunod sa Kanya at pagkeep ng Kanya mga commandments. For He says, in a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. So kailangan samantalahin natin. We have to grasp this very opportunity which is given to us by God. We have to start now keeping His commandment. Huwag tayong lalayo sa Kanya mga kautusan. Ikapit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, and we are rest assured of the salvation to come in our life. Kailangan ating isabuhay ito. Ito po sabi ni St. Paul in his letter to the Philippians. Philippians chapter 1 verse 27. Ito po ang sinasabi. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So it is very clear. Ang sabi po rito, my dear brothers and sisters, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Yun daw ating uri ng pamumuhay ay dapat na maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. The question is our life is really worthy of the gospel of Christ? Ang ating pangbuhay ay talagang angkop na angkop doon sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo? O nilalabag mo yung kung ikaw ay anak, marunong ka bang gumalang sa iyong mga magulang? O ikaw ay walang galang sa iyong magulang? Kailangan i-check natin araw-araw yung ating buhay. If it is in line with the gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel speak to us, do not commit adultery. Yung bang ating buhay ay ayon doon sa utos na yon? Do not slander other people. Kagaya doon sa ating binasa kanina sa aklat ng Ephesians. Do not slander. Yung bang ating bibig ay may preno sa pagsasalita na masama sa ating kapwa? We have to inline our life to the gospel of Christ. Kailangan ito'y nakalakip sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kailangan hindi tayo lalayo roon. Yun ang tali ng ating pamumuhay dito sa mundo. May tali tayo at yun ang tatak ng banal na espiritu, yung gospel ng ating Panginoon Hesukristo. Ito ang tatak na nakatatak sa atin. Dito sa gospel na ito tayo nagpapaikot-ikot ang ating buong araw sa maghapon. Na dito, laging hindi tayo dapat na lumampas. Kapag ikaw ay naaakit na magkaroon ng taglay ng puot, ng hinanakit, ng selo sa iyong kapwa, kailangan iwaksi ka agad natin ito sapagkat ito ay gawa ng espiritu ng kadiliman. Kailangan yung ating bibig, yung ating puso, yung ating isip ay laging naka-inline sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ang ating buhay ay nakatali sa batas na ito ng salita ng Diyos. Yan po ang mga aral ng Panginoon na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin.
Dito po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, ito po sinasabi, pakilagay mo nga, Kobe. Therefore, do not be anxious, oh wait. Verse 30 pala yun. 33. Ayan, 33, tama. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things will be added to you. So, ito po'y laging binabanggit ng ating mahal na kapatid na si Randy, at ako naman natutuwa sa kanya sapagkat dito kasi sa verse na ito, halos nakapaloob na rin dito talaga yung napakagandang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi po rito, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added on to you. Will be added to you. Yung pong righteousness is no other than the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung righteousness is the commandments of God. Kaya gusto ko i-shortcut na lang ang paliwanag kasi tayo hahaba. Righteousness, yun po yung gospel, yung commandments ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin na rin natin ang supporting verses po rito sa aklat ng Romans chapter 7 verse 12. Romans 7 chapter 7 verse 12. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Ano raw ang righteous and good? Yung commandments o yung gospel ng ating Panginoon Jesucristo. Yung teaching ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi rito, so the law is holy. What law? That is the law of Christ. So the law is holy, and that is the law of Christ. And the commandments is holy and righteous and good. So, ano raw ang righteous? Yung commandment, yung gospel, yung aral ng ating Panginoon Jesucristo. That is the righteousness of God. So maraming bagay na tama sa ating paningin pero hindi righteous in the sight of God. Gusto mong gumawa ng mabuti, righteous and good? Pwede tayong gumawa ng mabuti sa ating sariling pamantayan ng kabutihan, pero maaring hindi good sa Diyos. Ang good na tinatanggap sa Diyos ay yung pagsunod mo sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. If you want to gain the goodness in the sight of God, you have to follow the commandment. If you want to become righteous by yourself, it is not merited by God. But if you are righteous because of following the righteousness or the teaching of our Lord Jesus Christ, you are really righteous in the sight of God. Yung kabutihan, hindi lahat ng kabutihan ay nakakalugod sa Diyos. Yung kabutihan sa pagsunod sa kanyang kalooban ay nakakalugod sa Diyos. Yung righteousness mo ay baka hindi righteousness sa paningin ng Diyos. Pero kung ang righteousness mo ay batay sa righteousness ng Diyos, ay talagang totoong righteous ka. So iyan po yung katuruan ng banal na salita. So the law is holy and the commandments is holy, righteous and good. So yan pong ipinahahanap sa atin. Seek ye first His kingdom and righteousness. Yung righteousness, commandments of God. So malinaw po yun. Ay ano naman yung pakibalik mo sa 6:33 ng Matthew, Kobe, ano naman yung kingdom of God? Kasi alam po ninyo yung kingdom of God, ipinahahanap din ng Diyos yan. Ay saan ba makikita yung kingdom of God? Alam po ninyo yung kingdom of God, napakalawak na pag-aaral to. Yan po yung paradise na binabanggit. Yan ang kaharian ng Diyos. Nasa paraiso po yan. Nasa third heaven po ang kingdom of God. At yung kingdom of God, bakit po yan ay pinahahanap? Diyan po kasi pupunta tayo sa kingdom of God. Yung pong mga kaharian dito sa lupa, lahat ng yung maglalaho.
ang mundong ito ay maglalaho. Basahin po natin sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 26, 25, 26, 27. Pakibasa mo mga Kobe. Hebrew chapter 12 verse 26. At that, Pakibasa mo ako. Pakibasa mo Kobe. Dire-diretso lang. at that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates that the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Balik natin ulit sa 26. Ang sabi po rito, at that time, his voice shook the earth. So, ang mundo pong ito nayayanig. Kaya tayo po nakaka-experience ng earthquake, nayayanig ang mundo. Nayayanig po yan. Yan po isang palatandaan na ang mundong ito ay maglalaho. Lahat ng nasishake o yung nayayanig. Yung heavenly bodies, mapapansin po ninyo, yung ating solar system, ay umiikot po yan sa around the sun. Nayayanig po yan. Kumikilos po yan. Nagagalaw po yan. Kaya mawawala rin po yan. Ang sabi po rito, at that time, his voice shook the earth. But now he has promised, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heaven. Yun nga po yung solar system, yung mga Milky Way, yung heavens. Yung, kasi meron pong 3 heaven sa Bible. Yung first heaven is nagsisimula from the surface of the ground. That is the first heaven. Yung ating atmosphere na ito sa ibabaw ng lupa, that is the first heaven. Ngayon, pagkatapos po ng heaven na yan, merong second heaven. And that is, the second heaven is where the solar system is, kung saan naroon yung mga solar system, the second heaven. But the third heaven is where the kingdom of God is, and that is the paradise. Yung pong solar system and the earth, ay yan po'y nagagalaw. Kaya ito po'y maglalaho lahat. Magwawakas po lahat ang nayayanig, ang sabi rito. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heaven. Sa verse 27, this phrase yet once more indicates the removal of things that are shaken. So talagang mawawala ang langit at lupa at kahit ang mga planeta. That is things that have been made. Kasi ang lahat po ito, mga nilikha ng Diyos. In order that the things that cannot be shaken may remain. So lahat po ng mga nayayanig, maglalaho po yan, mawawala po yan. At totoo po naman talaga, yung mga heavenly bodies na naikot around the sun, maglalaho po lahat yan eh. Kasi sinasabi rin po ng banal na kasulatan. Basahin natin sa aklat ng Hebrew, chapter 1, verse 7, 8. Pakilagan mo nga, Kobe. Nandun yata yan eh. Of the angels he says, he makes his angels winds, and his ministers a flame of fire. But of the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Hebrew chapter 1 verse chapter 10 verse 10. Nakalagay mo nga sa 10, Kobe.
And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. 11. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment. Oh, so yan po, pinakikita rito na yung earth at saka yung heavenly bodies ay maglalaho lahat yan. Balikan muli sa 10 hanggang 11. Pakalagay mo nga, Kobe. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hand. Ano po ang sinasabi niya tungkol sa earth at tungkol sa heavens? It is the work of your hand, ang sabi rito. At sa 11, they will perish. Maglalaho po lahat ito. But you remain, and they will all wear out like a garment. Maluluma pala lahat ito. Yung earth at saka yung mga heavenly bodies, maglalaho po pala lahat yan. So malinaw po na talaga sinasabi ng banal na kasulatan na yung mga nayayanig na ito, itong earth na ito, at saka yung mga heavenly bodies, maglalaho pala yan lahat. Tama rin yung sabi sa aklat ng 2 Peter chapter 1, verse 10 yata yun, pakalagay mo nga. Chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10. 2 Peter chapter 3, verse 10. Ayun. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burnt up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Tuloy mo. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? So, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na madidissolve pala ang earth. So, balik natin ulit doon sa aklat ng Hebrew chapter 12, verse 27. Pakilagay mo nga. Hebrew chapter 12, verse 27. Pakibasa muli, Kobe. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. So ito pong mga nayayanig na mga bagay na ito, yung earth at yung mga heavenly bodies, ito po yung maglalaho. Kagaya ng sinabi nga, it will perish like a garment. At sa verse 28, ito ang ipinahahanap sa ating kaharian ng Diyos. Pakibasa mo, Kopi. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. So, ang sabi po rito, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom. Ito po yung ipinahahanap niya sa Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first His kingdom and righteousness. Ito po yung hindi nasishake o hindi nayayanig na kingdom. Ang sabi po rito, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Yung pong kingdom of God, where the sanctuary of God is, yan po ang hindi nayayanig. At ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Matthew chapter 6 verse 33. Pakilagay mo nga uli, Kobe. Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ito po ang kingdom na ipinahahanap ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. This is the kingdom that cannot be shaken. Ito yung kaharian ng Diyos na kung saan gusto niya
na tayo ay makapiling niya sa kanyang kahariang ito. Basahin natin sa aklat ng John chapter 17, uh, John chapter, ano ba yan? So, yan po yung kaharian na gusto ng Diyos na tayo makapiling. Yan po ay yung binabanggit sa Bibliyang tawag dito, yung paraiso na sabi niya sa magnanakaw ay doon niya kakasamahin ang magnanakaw na kanya nakasama nakabayubay sa krus. Saan ba natin makikita yun? Luke chapter 23, verse 42 and 43. Ito po yung kingdom na kung saan ay kakasamahin niya ang magnanakaw. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. So yan po yung kaharian na sinasabi niya sa Mateo 6:33. Seek ye first his kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. So we have been seeking the kingdom of God since from the first time that we established this that God established this Church of God in Christ Jesus, because we want to be a part of His kingdom. And this kingdom cannot be shaken. Ito ang kingdom na hindi maglalaho. Ito ang kingdom na hindi mawawala. Ito ang kingdom na inihanda niya o inihahanda niya sa kanyang mga minamahal na anak. Kung tayo ay magpapatuloy sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban. So, yan po yung aral na ninanais ng Diyos na ibahagi sa atin sa araw na ito. Kailangan natin ang pagtitiyaga sa pagninilay sa kanyang banal na salita upang makamit natin at maintindihan kung ano ang talagang tunay na nilalayo ng Panginoon sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng tunay na kabatiran sa kanyang mga banal na salita. Hanapin natin ay ang kaharian na hindi nayayanig, at ang kaharian ito ay ang paraiso ng Diyos na kung saan gusto niya na tayo ay makasama sa piling niya sa darating na panahon ng ating buhay. Ang sabi po niya sa aklat ng Juan chapter 14 verses 1 and 2, talagang gusto nga po niya makapiling tayo sa kanyang kaharian. John chapter 14 verses 1 and 2. Pakibasa mo nga, Kobe. Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also. And you know the way to where I am going.
Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hanggang dyan na lang, Kobe. So, balik natin sa 1. Talagang mayroong lugar na cannot be shaken, na gusto ng Panginoon na doon tayo makasama. At yun yung bahay ng Diyos. Yung bahay niya, doon niya gusto tayong makasama. Sabi niya rito, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house. So, itinuturo ni Jesus, may bahay talaga ang kanyang ama. At yun yung paraiso. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you. So there is a place of God. It is where the kingdom of God is that cannot be shaken. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. So mayroon lugar na itinuturo ang Panginoong Jesucristo at doon niya tayo gustong makasama. But for the meantime, we are still alive. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Marami pa tayong preparasyon na magagawa sa balat ng lupa upang tayo ay maging qualify na makasama ng ating Panginoon Jesucristo sa kanilang kaharian, sa kanilang bahay, sa kanilang tirahan. Ito ang kaharian that cannot be shaken. At ito ang iginigiit niya na hanapin, seek ye first His kingdom that cannot be shaken, because He wants each and every one of us to be with Him in paradise, and that is the kingdom of God. My dear brothers and sisters, naway nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaliwanagan ang munting pag-aaral natin sa salita ng Diyos, at dalangin ko na sa ating lahat ng mga kapatiran na mayroong mga dinaramdam sa kanilang kalusugan, naway maghari sa inyo ang kagalingan at ang kalusugan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Habang hindi karapat-dapat magkukulong ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan, ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahira ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ng kapanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Sa araw po na to, ako po ay nagse-celebrate na aking 37th birthday. Gusto ko po magpasalamat sa sukdulang biyaya na binibigay niyo po sa akin. Salamat po, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ng kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Ngayon po ay ang sunod natin gagawin ay ang closing prayer ni Sister LB. Araw na ito, Panginoon, na nagkasama-sama na naman kami, Panginoon, ng aking mga kapatid upang tumawag po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Albert at si Brad po, Sister LB, mahina po ang sound nyo. ipinaalam sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap, Panginoon. Lord, itinataas po namin, Panginoon, ang mga taong sa kasalukuyang nagsasuffer ngayon, Panginoon, sa malakas na lindol sa Mindanao, Panginoon.
Naway patigilin mo na, Panginoon, ang lindol, Panginoon, at iligtas mo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na mag, mag, matakot sila, Panginoon, ang mga matatanda, Panginoon, ang mga bata, at sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na nasalanta ngayon ng lindol, Panginoon. Naway patigilin niyo na po, Panginoon, ang kalamidad na yun, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggabay ninyo sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, sa pagsusumikap nila na mabuo ang aming samahang ito, Panginoon, upang po magkasama-sama kami, Panginoon, na tumawag sa inyo, Panginoon. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na naway hipuin niyo po sila, Panginoon, kung ano man po ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, kung ano man po ang mga sakit na ang kanilang mga katawan, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon, at pagalingin, Panginoon. Pati na po, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. At itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming buhay sa pang-araw-araw dito sa London, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming pag-alis, sa aming mga trabaho, Panginoon. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon. At lagi kayo po ang mag-guide sa amin, Panginoon, at magmamaneho sa aming mga pupuntahan, Panginoon. Ganon din po, Lord, i-guide niyo, bantayan niyo rin po, Panginoon, ang aking mga alaga, Panginoon, ang aking mga matatanda, Panginoon, na inaalagaan, Lord. Lagi niyo po silang hipuin, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na may mangyayaring mga masasama sa kanila, Lord. Maraming salamat po, Lord, at maraming salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. At naway tuloy-tuloy po, Panginoon, ang aming good health, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga kapatid, let's thank the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, everyone, for joining us this afternoon or this evening. May the glory of God and His mercy be upon us. God bless us all.